Ayan, magandang araw muli mga kaibigan at mga kababayan. Sa ilang saglit, tayo ay magla-live na naman ng isang paksa sa Biblia. Ako po ay inyong samahan sa mga ilang sandali habang ating piniprepare ang mga paksain na ating pag-uusapan. Tayo muna ay magbulay-bulay sa mga awitin na ating mapapakinggan. Ayun. Sa ating pasimula, tayo po ay manalangin mga kaibigan, mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Diyos, sa oras na ito, maraming salamat na muli kaming na dito upang talakayin muli ang isang paksa sa Biblia na may kinalaman sa inyong mga pag-aari. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataong ito. Amin pong hinihiling ang inyong banal na Espiritu na siya ang manguna sa bawat isa sa amin, maunawaan ang mga bagay na aming tatalakayin. Patawarin kami saan kami nagkasala sa inyong dakilang kalooban, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Okay, mga kaibigan, mga kababayan, sa gabi pong ito ay nais ko po kayong imbitahan sa isa namang paksa sa Biblia na ito ay may kinalaman sa mga pag-aari ng Diyos. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay ang pag-iingat sa pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay siyang pinagmulan ng lahat ng bagay na nakikita at kahit pa yung hindi nakikita. Sa unang tanong ng ating pag-aaral ngayon bilang pag-iingat sa pag-aari ng Diyos, alam naman natin kung sino ang may-ari ng sanlibutan at lahat ng mga kayamanan na nandito. Ating basahin ang aklat ng Awit sa Kapitulo 24 sa talatang 1. Ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Ano daw po? Sino po ang may-ari ng sanlibutan at lahat ng kayamanan nito? Walang iba kundi ayon sa ating binasa, ang lahat ng bagay o ang lupa at ang lahat ng narito, maging ang sanlibutan, mga kaibigan, silang naninirahan sa sanlibutan ito ay pag-aari ng Panginoon. Dagdag pa dito sa aklat ng Hagay sa Kapitulo 2, ang talata nito ay 8. Sabi ng talata, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, ang nagmamay-ari pala ng lahat, maging ang sanlibutan at maging ang kayamanan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So, ang mga tao, maaring magtanong tayo, sino ang nagbibigay sa atin o sa mga tao ng kakayahang magkaroon ng kayamanan? So, ang sabi ng Bible sa aklat ng Deuteronomio 8, ang talata nito ay 18, mga kaibigan. Ang sabi nga dito ay, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. Ano daw, mga kaibigan? Sino daw ang nagbigay sa atin ng kakayanang magkaroon ng kayamanan? Walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya kapag mayroon tayong kayamanan o kahit ano pang mga bagay na mayroon tayo, ang sabi ng Diyos, alalahanin daw natin siya. Maliwanag dito na kapag binigyan tayo ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos bilang pag-iingat sa mga bagay na mayroon tayo, nararapat na alalahanin natin ang ating Panginoong Diyos. Ayon sa Deuteronomio 8:18, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya niya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon tayo ng kayamanan. Kanino ibinigay ng Diyos ang pamamahala sa sanlibutan at sa lahat ng mga nilalaman nito, mga kaibigan at mga kapatid? Kung ating basahin ang Awit Kapitulo 8 sa mga talata 4 hanggang 8 ay mayroong sinasabi ang ating Panginoon. Ating basahin, inyo pong pakinggan. Ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? Sabi nga dito sa tanong, dito sa Awit sa Kapitulo 8, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? Ang sabi nga dito, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay, lahat ng tupa at baka, gayon din ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga daanan ng dagat.
kanino ibinigay, mga kaibigan, ang pamamahala sa sanlibutan at sa lahat ng nilalaman nito? Ibinigay ito, mga kaibigan, sa tao. Ang sabi nga dito, ang tao ay binigyan ng ating Panginoong Diyos ng kapamahalaan mula sa mga gawa at sa kamay ng Diyos. So maliwanag, mga kaibigan, na ang tao pala bilang mga tagapag-ingat sa pag-aari ng Diyos ay dapat alalahanin natin ang Diyos sa mga bagay na meron tayo. So, ano pa? Bilang katiwala, ang tao tinawag na katiwala. Siya kasi ang mamamahala sa mga bagay na nandito sa mundo. Bilang katiwala ng Diyos, mga kaibigan, ano ang hinihingi ng Diyos sa atin? So, kung basahin natin ang banal na kasulatan dito sa unang Korinto, ang kapitulo nito ay 4, ang talata ay 2, sabi dito, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. So, sinasabi ng ating Biblia na ang mga katiwalaan niya, kinakailangan na matagpuan silang tapat. Tapat sa pamamahala sa mga bagay na ibinigay ng Diyos. Kasi yan ang ating nababasa kanina doon sa Awit, Kapitulo 8, 4 hanggang 8, mga kaibigan. Kaya ang katiwala, sabi dito sa unang Korinto 4:2, kinakailangan matagpuan silang tapat, masumpungan, or makikitaan na ang mga katiwala ng Diyos ay mga tapat. Ano ang ugat ng lahat ng kasamaan na dapat nating iwasan? Ito ang mga bagay na sinasabi sa atin sa aklat ng unang Timoteo 6. Ang talata nito ay 10. Pakinggan natin, mga kaibigan, kung ano daw ang ugat ng lahat ng kasamaan na dapat nating iwasan bilang mga katiwala ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So, napakalungkot, mga kaibigan, sapagkat sinasabi ng talata, ang pag-ibig anya sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilan anya na nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at hindi lang napalayo, tinusok pa niya ang kanilang mga sarili ng maraming mga kalungkutan. So, ito pala, mga kaibigan, ang nagiging ugat ng kasamaan na dapat nating iwasan, yung pag-ibig sa salapi. Kung mayroon tayong mga ari-arian, mga kayamanan na sa tingin natin ay nararapat pangasiwaan, ay dapat pinapangasiwaan natin ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos nang nararapat na hindi tayo masumpungan ng mga kasamaan at masumpungan tayong tapat sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano pa ang sinasabi ng ating Biblia tungkol sa mga bagay na ito? Bilang mga tagapag-ingat sa pag-aari ng bilang tagapag-ingat sa mga pag-aari ng Diyos na ibinigay sa atin. Kung ang ating daw mga puso ay nasa Panginoon, anong katanungan kaya ang ating pwedeng itatanong? Sabi sa aklat ng Awit 116, ang talata nito ay 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? So may isang katanungan, ano daw isusukli? Halimbawa, napakabuti ng Panginoon. Binigyan tayo ng sobra-sobra ng mga pagpapala. Ano isusukli natin? Ang katapatan po, mga kaibigan, ang pinakamahalaga sa ating Panginoon. Kung ano ang kanyang mga sinasabi tungkol sa pag-iingat sa mga pag-aari na mula na rin naman sa kanya. Kasi wala naman tayong pag-aari dito. Dumating tayo sa sanlibutan, wala tayong ni isang bagay na meron tayo, kundi pinagpapala ang mga tao ng Panginoon. Kaya ang tawag sa kanya ay isang tagapag-ingat ng mga bagay o pag-aari ng Diyos. Now,
Ano ang ating dadalhin kapag papasok tayo sa tahanan ng Panginoon? Halimbawa, gusto nating magpasalamat sa Panginoon. Ano ba ang mga bagay-bagay na ating dadalhin kapag papasok tayo sa tahanan ng Panginoon? Ang sabi dito sa Awit, Kapitulo 96, ang talata na 8, sabi dito, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng handog at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan. So kapag pala tayo ay nagnanais na magpasalamat sa ating Panginoon, pupunta tayo sa kanyang templo, sa kanyang bulwagan. Ang sabi rito, ibigay din natin sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat. Kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. At magdala daw tayo ng handog at pumasok tayo sa kanyang bulwagan. So, may mga bagay tayong dapat mapansin dito mga kaibigan at mga kababayan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi nga rito sa Deuteronomy chapter 16 verse 17. Gaano kalaking kaloob ang ating ibibigay sa Diyos halimbawa. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 16 verse 17. Bawat lalaki ay magbigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ano daw? Bawat lalaki daw ay magbigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano pa? Kasi ang Panginoon ay mayroong pangako. Mayroong pangako po ang Diyos sa mga bukas palad. Pakinggan natin sa Lucas, Kapitulo 6, ang talata nito ay 38. Sabi nga dito, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ano daw ang sabi? Ano daw ang mga pangako ng Diyos sa mga bukas palad ng mga lingkod niyang mga tapat sa kanyang pag-aari? Magbigay ayon sa ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Mga kaibigan, ngayon, ano ang mga dapat nating maramdaman tungkol sa anumang kaloob na ibinigay natin sa Diyos? Sa unang kronika, sa may kapitulo 29, sa talata 14, sinasabi kung anong dapat nating maramdaman tungkol sa anumang kaloob na ibinibigay natin sa Diyos, mga kaibigan at mga kababayan. Narito po, pakinggan natin. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. So dapat maramdaman natin mga kaibigan kapag tayo naglilingkod bilang mga katiwalaan Diyos, ay dapat maramdaman natin na ang mga bagay na ibinibigay natin sa Diyos ay mula sa Diyos. Hindi natin dapat maramdaman na ang mga bagay na ating ibinabalik sa Diyos ay nagmumula sa atin. Dapat maramdaman natin ang ayon sa sinasabi nitong talata na sinasabi, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. O di ba? Napakaganda kapag ito ang magiging isipan ng isang katiwala ng Diyos, no? Kaya tungkol naman sa ikapo na binabanggit, gaano ito kalaki, mga kaibigan at mga kababayan. Maliit lang po, no? Pag sinabing ikapo, alam niyo naman kung ilang bahagi yan ng piraso. Halimbawa, ganito ang sinasabi dito sa atin sa Hebreo 7:1 at 2, no?
tungkol naman daw sa ikapo, gaano ito kalaki. Kasi inuutosan tayo ng ating Panginoon bilang mga katiwala or tagapag-ingat sa kanyang mga pag-aari na tayo ay magkaloob, maghandog, magbigay sa Panginoon ng ayon sa pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ngunit ang tanong tungkol sa ikapo, gaano ito kalaki? No? Gaano daw kalaki? Ating basahin ang aklat ng Hebreo chapter 7 verse 1 and 2. Sabi nga dito mga kapatid, itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham, at siya'y kanyang binasbasan, at sa kanya ay ibinigay ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Ikasampung bahagi, meaning, halimbawa, itong mayroon kang 10 piraso, pagka kinuhanan mo ng 10%, ay kunti lang din po, di ba po? Dagdag pa dito mga kaibigan, sa Genesis chapter 14 verse 18 and 20, binasa natin kanina sa Hebreo 7, na si Abraham ay nagbibigay ng ikapo, no? At dito naman sa Genesis chapter 14, 18 hanggang 20, sinasabi, at si Melchizedek, hari ng Salem na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya ay kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng lahat. So, maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid tungkol sa ikapo kung gaano ito kalaki. No, ikasampung bahagi ang binabanggit. No? Sa Levitico 27:32, alam niyo ba kung ano ang sinasabi ng talatang ito? Pakinggan po natin mga kaibigan. Ang sabi dito, at lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, lahat ng ikasampung bahagi na dumaan sa ilalim ng lungkod ng pastol ay banal sa Panginoon. Napansin niyo po ba mga kapatid ang tungkol sa ikapo? Ang sabi dito sa Levitico chapter 27 verse 32, ang ikapuan niya ay isang banal na bagay para sa Diyos. So, sana ay maintindihan natin mga kaibigan at mga kababayan kung paano mangasiwa ang isang lingkod ng Diyos, kung paano siya nangangasiwa bilang tagapag-ingat sa pag-aari ng Diyos, ay masundanawan natin nito ang mga bagay na sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na binabanggit, lalo na itong ikapo. Lahat daw ng ikasampung bahagi sa kahit anuman, lahat ng ikasampung bahagi na dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol, banal daw mga kaibigan sa Panginoon. Alam nyo mga kaibigan, ang may kinalaman sa kabanalan, ito pa naman ang naiswasakin ng dyablo sa panahong Kristiyano. Alam nyo kung bakit naiswasakin ng dyablo? Kasi mayroon sila kung minsan sinasabi na ang ikapuan niya sa Israelan yan hindi yan utos sa mga Kristiyano. So, mapapansin natin na itong bagay na may kabanalan, may kinalaman sa kabanalan, na pag-aari ng Diyos ay naiswasakin ng dyablo. Ang sabi nga dito, ang ikapo ay ang ikasampung bahagi ng ating kinikita, mga kaibigan. Isasauli natin ito sa Diyos kasi ang Diyos ang nagmamayari nito. Ating isasauli sa Diyos bilang ating pagkilala sa Diyos na siya ang ating manilikha at pinagmulan ng lahat ng mga bagay na mayroon tayo sa ating mga buhay. Now, isasauli ba natin ang ikapo pagkatapos nating bayaran ang lahat o isasauli muna natin ang ikapo? Ibig sabihin, halimbawa pagka tumanggap tayo ng sweldo natin, ng sahod natin, kukunan ba natin muna ng ikapo yan o mamili muna tayo bago mag-ikapo? Ang sabi dito sa Kawikaan Kapitulo 3 ang talata 9,
ay dapat isasauli muna natin ang ikapo, mga kaibigan. Sabi nga dito, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. So sa pagparangal natin sa Panginoon, sa mga bagay na mayroon tayo na nais nating pasalamatan ang Diyos, isasauli muna natin ang para sa Kanya. Atin munang parangalan ang ating Panginoon mula sa ating mga kayamanan. Ganon ang ibig sabihin ng ating binabasa. Parangalan mo ang Panginoon mong Diyos mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. So, sasauli muna natin. Yun ang tamang pattern nito, mga kaibigan at mga kababayan. Sasauli muna natin ang ikapo. Para saan ba ang ikapo? Bakit merong ikapo? Sa Biblia po, mayroon tayong mababasa na katulad nito sa Bilang, chapter 18, verse 20. Ang sabi nga dito, hindi ka magkakaroon ng mana sa kanilang lupain. Sino binabanggit dito, mga kaibigan? Pakinggan nyo mabuti. Hindi ka magmamana or hindi ka magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinibigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana sa ganti or bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid ay sa paglilingkod sa tuldang tipanan. So, sino daw ang para daw saan ang ikapo na ating ibinibigay? Para po sa mga nangangasiwa, para po sa mga naglilingkod. Sapagkat ang sabi rito, ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod. Sa makatuwid ay sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Doon po yun pupunta ang ating mga isinisauli or ibinabalik na ikapo. Sa bagong tipan po, mayroong utos ating pakinggan sa unang Korinto 9:13 hanggang 14. Ang sabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana. Gayon din naman, sabi ni Pablo, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. So, maliwanag dito, mga kaibigan at mga kababayan, kung para saan ang ikapo. Ang ikapo ay para doon sa mga naglilingkod sa Ebanghelyo para sila mabuhay. Sa bagong tipan po ay madalas kapag pinag-uusapan ang ikapo, nais nilang hanapin ang kautusan ng ikapo. Basahin mo niya sa bagong tipan kung saan ang utos na mag-ikapo. Ay ang utos po nandun sa Malakay, Kapitulo 3, simula natin sa 8 hanggang 10, nandun yung kautusan ng Diyos na dalhin niya ang 10 bahagi sa kamalig upang may pagkain sa bahay ng Diyos. Kaya ang mga naglilingkod sa mga Ebanghelyo sa bagong tipan, ito po ang pinagkukunan nila ng kabuhayan, mga kaibigan, mga kapatid. Ulitin natin, dito sa unang Korinto 9:13 hanggang 14, ito ay utos ni Pablo sa mga Kristiyano. Hindi ba anya ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana. Gayon din naman, sabi ni Pablo, ipinag-utos ng Panginoon. Sabi niya, ipinag-utos anya ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Kaya
mga kaibigan, mga kapatid, kapag tayong mga katiwala, kung hindi tayo tapat, walang magiging kabahagi ang mga naglilingkod sa Ebanghelyo tulad nito. Wala silang kakainin, wala silang gagamitin ng mga halimbawa, pang-transportasyon, pupunta sa isang lugar. Kapag hindi tayo nagbibigay ng ating mga bahagi na ikapo, ay walang magagamit sa Ebanghelyo. Kaya iniuutos niya, sabi ni Apostol Pablo, ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat may makuha ang mga nangangaral ng Ebanghelyo para sa ikabubuhay nila mula sa Ebanghelyo. Now, kung tapat nating isasauli ang kanyang ikapo, yung ikapo ng Diyos, kapag tayo'y tapat, ano ang gagawin ng Diyos para sa atin? So, basahin natin dito sa aklat ng Malakyas, ito yung sinasabi natin kanina, Malakyas 3:10 hanggang 11, ang sinasabi ng talata, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mga mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ito pala yung pangako ng Panginoon. Kapag tayo magbibigay, baka sabihin natin, ay sayang din naman. Alam nyo kasi mga kaibigan na kapag malaki po ang ating mga kayamanan, siyempre malaki din po ang ikapo, hindi po ba? Hindi katulad ng maliit din po yon. Kapag malaki na po kasi, nanghihinayang ang tao. Nanghihinayang. Pero, kapag katapat naman natin isasauli yung ikapo ng ating Panginoong Diyos, ang sabi dito, ay, ano sabi niya, ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin, sabi ng Diyos, ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. May pangako ang Panginoon, at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ang ating ano po ang ating kabahagi dito bilang mga tapat na lingkod ng Diyos, bilang mga tagapag-ingat sa pag-aari ng Diyos? Ang ating mga posisyon, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang isauli ang sa Panginoon. Bilang mga lingkod, ano muna ang dapat nating hanapin at ano ang ibibigay kapalit nito? Ang Diyos naman ay pauna na sa atin na nagbigay ng mga bagay, katulad nitong mabasa natin sa aklat ng Mateo 6. Ang talata nito ay 33. Sabi ng ating Panginoon, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So bilang mga katiwala ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, at bilang mga tagapag-ingat ng pag-aari ng Diyos, isipin na lang natin na ang ating hinahanap ay hindi yung mga bagay dito sa mundo. Bilang mga lingkod tayo ng Diyos, hindi natin dapat unahing hanapin ang mga bagay dito sa mundo. Ang dapat nating unahin ay ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito sa Mateo 6:33, na ang kanyang kaharian, kaharian, katwiran, dalawa ang unang pinapahanap sa atin. Kasi ang mga bagay na meron tayo ngayon, katulad ng pera, lupa, ano pang mga bagay na meron tayo, sabi ng Diyos,
pawang idaragdag sa inyo. Ang mga bagay na ating napag-aralan, mga kaibigan, mga kapatid, bilang tagapag-ingat sa pag-aari ng Diyos, ay dapat masumpungan tayong mga tapat na ibinabalik kung ano ang mga nire-required ng Panginoon sa atin. Hindi yung masumpungan tayo ng Diyos balang araw na hindi tayo tapat. Ang Diyos ay nagpauna na sa atin sa maraming mga parabola sa Bible, lalo na sa Bagong Tipan. Merong mga tapat at hindi tapat na mga lingkod na pinagkatiwalaan niya ng mga bagay-bagay. At pagbalik niya doon sa mga katiwala na yon, ay ipapatawag niya yon. At hanapin niya yung mga ipinagkatiwala sa atin, maliit man yan o malaki, kung gaano natin pinamamahalaan ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, doon niya tayo sisingilin at sasabihin niya ano ang ginawa mo sa mga ipinagkatiwala ko sa iyo. Sa huling araw, mga kapatid, kaibigan, ay haharap tayo. Lahat tayo haharap sa Panginoon. At lahat ng mga bagay na mayroon tayo, hindi lang pananalapi, pera, hindi lamang yon. Kung anong meron tayong mga talento na ibinigay ng Diyos para gamitin natin sa paglilingkod at hindi natin ginamit, hindi lang pera ang usapin dito, mga kaibigan at mga kapatid, kundi pati yung mga talento na meron tayo, kinakailang gamitin natin yan sa Panginoon para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Nang sa ganun, pagbalik niya dito sa lupa, ay masumpungan tayong mga katiwalang tapat. Yan po ang nais iparating ng ating Panginoong Diyos sa mensaheng ito. Maraming salamat po at magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Binabati ko pala ng magandang araw sila FNJ Bustamante, nanonood siya. Ang aking pinsan si Kas Ronald Chuwalhar, nandiyan sa Iloilo. Kamusta kayo, Kas? Kamusta ko dyan kay Tio Lando at saka kay Chialita at sa iba pang mga member ng family. At saka kay Boss Jo Marie Mendoza, magandang gabi sa inyo. Hindi ko man may isa-isa sa pagbati ngayong araw na ito, ngayong gabi, ay maging sa dalangin ko ay sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At kahit nasa pandemya pa, mga kaibigan, ay tuloy po tayong maniniwala sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ang siyang dakila nating tagapagligtas, ating dakilang doktor sa anumang karamdaman na meron tayo. Ay siya ang ating tanging malalapitan. Wala tayong magagawa sa mga bagay na yan, kundi ang Panginoon lamang ang ating sandigan. Lagi tayong manalangin, lagi tayong lumapit sa Kanya. Sa mga problema ay mas maganda na umawit tayo ng mga makalangit na mga awitin para nang sa ganun maibsan ang ating mga nararamdaman. So sa gabing ito, mga kapatid, ay ibabalik natin sa Panginoon ang ating mga pinag-aralan at sa panguli tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, maraming salamat sa isang paksa na pinamagatang mga taga pag-ingat ng inyong pag-aari sa mundong ito. Sana, Panginoon, aming hinihiling sa inyo na kami ay masumpungan na mga tapat na katiwala sa anumang bagay na meron kami. Maging talento, maging kayamanan, kung anumang bagay na inyo pong ibinigay sa amin. Akin pong idinadalangin, O Diyos, ang aking mga kaibigan dito sa social media na patuloy ninyo kasihan ng inyong banal na espiritu upang kapag dumating ang aming Panginoon ay magkakasama kaming lahat. Walang mawaglit, kundi kami ay makarating sa inyong kaharian. Panginoon, maraming salamat na inyo kaming pinatawad saan kami nasumpong nagkulang sa inyong dakilang kalooban. Sa aming kasalanan, inyo kaming patawarin. Ito ay aming hiling at
sinasampalatayanan na ang lahat ay aming natanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli.